Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Mabuhay, mga kababayan! Ako po ay magbibigay ng ilang impormasyon tungkol sa isyu ng presyo ng bigas sa ating bansa. Naririnig natin ang mga kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na nagdududa sa kanyang kakayahang ibaba ang presyo ng bigas sa Pilipinas, isang pangako na kanyang ginawa noong kampanya noong 2022. Ngunit bago tayo magpatuloy, isang paalala, ang ekonomiya ay isang komplikadong sistema na hindi madaling maunawaan o kontrolin. Maraming bagay ang nakakaapekto sa presyo ng bigas, kabilang ang produksyon, demand, supply chain issues, at mga patakaran ng gobyerno. Tandaan, ang pagbabago ay hindi nangyayari ng isang iglap lamang. Kaya't samahan ninyo ako at alamin natin ang katotohanan. Ibabangga natin ang datos ng pangkasalukuyang presyo ng bigas mula sa ating mga kapitbahay na Indonesia at Vietnam. Ang Vietnam ay kilala bilang isang exporter ng bigas sa buong mundo. Mas mainam na para nating lubos na maunawaan ang mga pangkasalukuyang presyo ng bigas ay dapat natin itong ikumpara sa datos ng ating mga kapitbahay dito sa Asia. Dito ay mapapabulaanan natin ang mga ingay ng mga DVS at maipapakita na walang basehan ang kanilang mga ngaw-ngaw. Sa kasalukuyan, ang halaga ng bigas bawat kilo sa Pilipinas ay nag-average ng 40 to 70 pesos depende sa klase ng bigas. This range takes into account the average prices for regular milled, well-milled, and premium rice varieties, which are the most commonly consumed types. Regular milled 35.49 to 42 pesos per kilo. Well-milled rice 45 pesos to 50 pesos per kilo. Premium rice 51 pesos to 58 pesos per kilo. Special or fancy rice 59 to 65 pesos per kilo. Note, prices may even reach 70 pesos in groceries and supermarkets or some areas where people buy this. Let us now look at Indonesia. Ang average na halaga ng isang kilo ng bigas sa kanila ay umaabot sa 12,700 rupias bawat kilo. At kung atin itong i-convert sa pangkasalukuyang currency exchange rate, the cost of rice per kilo in Indonesia is 45.85 pesos. O diba? Mas mataas pa ang average na halaga ng bigas nila per kilo kaysa sa atin. Ito ay nagpapatunay na hindi lamang sa Pilipinas nagkakaroon ng ganitong presyuhan sa bigas. Ito ay nagdedebunk sa outright na mga kuda laban kay Pangulong Marcos Jr. ng epekto ng global inflation. Atin namang tingnan ngayon ang halaga ng bigas sa Vietnam na isa rin nating kapitbahay dito sa rehiyon. Kilala ang bansang Vietnam bilang isang agricultural country na nag-export ng bigas sa iba-ibang bansa bilang isa sa kanilang pinakamalaking industriya. Noong nakaraang taong 2023 ay nakapag-export ang Vietnam ng 8.13 million metric tons ng bigas sa buong mundo. Ito ay tinatansyang nagkakahalaga ng kabuuang $5.58 billion mula sa $687 bawat metric ton. Sa kasalukuyan, ang average na halaga ng bigas sa Vietnam ay 10,948 dong hanggang 19,569.55 dong bawat kilo. Kung atin pong i-convert ang halagang ito sa ating piso, ay papalo ang average consumer price ng bigas sa Vietnam sa halagang 25.26 pesos at 45.26 pesos kada kilo. Yan po, imagine nyo po, exporter na po sila ng bigas, pero nag-overlap pa po, at mas mataas ang kanilang higher range na 45.26 peso kaysa sa ating lower range na 35.49 pesos.
Isa na naman po itong pagpapabulaan sa mga toxic na reklamador ukol sa presyo ng bigas dito sa atin sa Pilipinas. The Filipino who has been credited for helping Vietnam with their rice production is Dr. Leocadio S. Sebastian. He is an agriculture scientist and was awarded the prestigious Medal for Contribution to the Cause of Agriculture and Rural Development from the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam. This is the highest possible honor from the ministry given to someone who has made a significant contribution to agriculture and rural development of the country. One of the major contributions of his work in Vietnam that was acknowledged was the application of Climate Smart Mapping and Adaptation Planning (CSMAP) by the Department of Crop Production, which has helped farmers avoid the negative effects of El Niño, particularly salinity intrusion, in rice production. Matatandaang si Dr. Leocadio Sebastian, habang naglilingkod bilang Undersecretary ng Department of Agriculture ay pumirma sa Sugar Order No. 4 na nagpapahintulot sa pag-import ng 300,000 metric tons ng asukal dahil sa kakulangan ng supply. Ngunit ginawa niya ito nang walang pahintulot mula kay Pangulong Marcos Jr. na noon siya ring pinuno ng DE at chairperson ng Sugar Regulatory Board. Nag-alok agad ng kanyang resignation si Dr. Sebastian noong Agosto 2022, ngunit hindi ito tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. Noong December 29, 2022, matapos ang investigasyon, ay pinawalang sala si Dr. Sebastian at iba pang opisyal ng Sugar Regulatory Administration at sinabing ang paglalabas ng Sugar Order 4 ay ginawa ng may mabuting hangarin. Kasunod ng mga pangyayaring ito, itinalaga si Dr. Sebastian ni Pangulong Marcos Jr. bilang Undersecretary para sa Rice Industry Development at Chief of Staff ni Pangulo sa Department of Agriculture, kung saan kinakatawan niya si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang board at mga pulong na may kaugnayan sa industriya ng bigas. Ang binanggit ni Pangulong Marcos Jr. noong panahon ng kampanya na ibababa niya ang halaga ng bigas sa 20 pesos per kilo ay isang aspirational na statement. Ito ay patuloy na pinagsisikapang maabot kahit napakaraming external factors at environmental factors nating kinakaharap. Maraming salamat po, Ferry Koy, sa pagiging channel member. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members-Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. I'm asking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic out.